Okay, class. So, naka-record tayo, class, ha? Okay, good morning, class. Morning, sir. po. Morning po. Share ko lang yung ating screen. Okay. So, sana malaki sa end ninyo, no? Okay lang ba, class, yung slides natin? Yes, sir. Okay, so meron tayo dito yung problem. So, this time, nakalagay dito, a company has 4 shareholders, no? Voting on a motion. So basically, yung mga variables natin dito equates to the share ng bawat stakeholders. For example, si A is 15% ang share niya, si B 20%, and C is 25%, and D is 40%. Okay? So, ang indication nito, pag bumoto yung o halimbawa, press niya yung button, ibig sabihin bumoto siya. That is yes, no? Pag hindi niya press yung button, ibig sabihin hindi siya bumoto. So basically, sa isang halimbawa, boardroom, may mahabang table, may representative yung mga sa shareholders, no? Tapos sila yung magboboto para maipasa yung motion, no? So, ang dito, ang requirement is for you to design a logic circuit, no? That will actually indicate kung papasa siya o hindi. Ibig sabihin, yung isang bulb dun sa middle nung room is iilaw siya kapag yung motion na pinagbobotohan nila is papasa o hindi. Okay? So, okay, the first task here is to define the Boolean variables, no? Yan, so lalagyan natin siya ng mga tawag dito yung assignment. Okay, and then yung output niya kung iilaw ba o hindi iilaw, no? Kung iilaw, ibig sabihin yung motion pass. Okay? And then, anong gagawin natin next? So, since we have 4 variables, so meaning meron tayong 16 possible combinations, so we have to construct the truth table, no? With 16 possible combination starting from 0, 0, and 0. Okay, so nakikita niyo ba yung screen natin, class? Medyo, ayan. Hindi ko lang alam kung, okay. So, tingnan natin, class, no? For example, yung natin, yung first row natin, okay? This one, yung sa combination na 0, 0, 0, 0, meaning uh, none of the shareholders actually vote, no? So, ibig sabihin, yung ating indicator na lamp is naka-0 siya. Alright? Tapos, ito naman, pag si letter, si row number 2 naman, yung ating combination, ibig sabihin, si A, B, and C, hindi sila bumoto. Ang bumoto lang is si D. Okay? Kaso, 40% lang. Okay? So, dapat kasi dito, sa requirement natin, is dapat more than 50% para yung ating motion is pass or dapat umilaw yung indicator natin. Okay? For example, sa case nito, yan. Hindi bumoto to, hindi bumoto to. Siya lang ang bumoto, so ibig sabihin si C is 25%, so definitely hindi yan iilaw. Okay? But here, we're going to look at this combination. Hindi bumoto si A at saka si B. Pero bumoto si C at saka si D. So pag in-add mo yung share ni D at saka ni C, ilan yon? 5. So we have 65%. So definitely, pastos. Kaya 1 yung output niya. Okay? Ito rin, no? Isa lang yung bumoto, so hindi siya nag-on. Alright? Tapos ito, bumoto yung si B at saka si D. So si B is 20%, and then we have 40%, so 60. So that's more than 50%. So pasado siya. Okay? Ito, bumoto si B, C, and D. So pag in-add mo yung share nila, definitely that is more than 50%. Okay? So this one is, ilang percent siya, 15% plus 40%. So ilan yon? 55%. That is more than 50%. So okay din siya. Okay? Naririnig yung ba ako, class? Nandiyan pa ba kayo?
Hello, class? Yes Yan. po. Okay. Tapos yan. So, the rest ganun siya. Basta pag inad mo yung mga ano, mga bumoto at is more than 50%, dapat ang magiging output niya dito sa F is 1. Okay? Ito yung magiging output niya dapat is 1. Okay? So, yung next step natin is, yun na. Gagawa tayo ng K-map simplification. So, mapapansin nyo dito, kung naalala nyo, gusto ko lang dito ito yung A natin, ito yung B, ito yung C, ito yung D. So, naalala nyo ba, this is 0, 0, 0, 1, tama ba? 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, tama ba? 1, 0, 1, 1. So, ang ibig sabihin yan, ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung ano, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay? So, dapat pag, halimbawa, 1, 0, 1, 0, dapat 10 yan. So, yan. And then, ito yung ating ano, truth table kanina. So, halimbawa, 0, 0, 1, 1. So, dapat 1 yon. 0, 0, 1, 1 is 1. Okay? Tapos, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 is 1. Tapos, ano pa? Okay na tayo dito. Next is 0, 1, 1, 1. So, 0, 1, 1, 1. Tapos, 1, 0, 0, 1. So, 1, 0, 0, 1. And then, 1, 0, 1, 1. So, 1, 0, 1, 1. And then, ano pa? 1, 1, 0, 1. So, 1, 1, 0, 1. Tapos, ano pa? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Tapos, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. So, ito siya. So, ibig sabihin, the rest is 0. Yan. So, sa tingin nyo, ilang grupo meron tayo dito? Pwede mo mag-change ng ano dito? Yung color. Yan. Okay. So, ito yung group number 1 natin. So, we have these 4 members or 4 elements, no? This is one group. So, napansin nyo na iwan tong isa. So, 4. Hindi kasi pwedeng 6 eh. So, definitely this is also 4. Okay? Tapos naiwan to. So, hanggang 2 lang siya pwedeng ano, hiramin natin yung katabi niya. Yan. Tapos i-level natin yung ano natin, yung bawat groupings. Nasaan na tayo? Lumipat yata. Yan. So, ito yung group 1. Okay. This is group 2. This is group 3. Nakita, maliwanag ba class? Nakikita nyo? Yes Group 4. po. Group 4. Yan. Tapos saka natin ano tawag ito? Is simplify. So therefore, sa group number 1, F is equal to, mapapansin nyo yung group number 1 natin, this one. So yung pag pinoject mo siya sa left side, hanggang dito siya, definitely yung A and B cancel na yan. Okay? Kasi nagkaroon ng transition lahat yan eh. Pero pag pinoject mo siya pataas, hanggang dito lang yung boundary niya. So definitely si C, ito si D.
So C is C, and then priority is 1. So ibig sabihin walang inverter, that is C. So priority natin 1, so C. Tapos hindi rin nag-change si D. So D. Tanda natin kapag priority 1, we have, ano yan? Min terms or max terms? Min terms, tama? This is ano, sum of product terms. So yung next group is separated by addition. So yung group number 2 natin is this one. So pag project mo siya pakaliwa, hanggang dito yung boundary niya. So ibig sabihin, yung per bit dito sa first column is A. So si A ba at saka si A nagkaroon transition? Wala. So ibig sabihin, mariretain siya 1, 1, and priority is 1, so letter A. Okay? Tapos, pag project mo naman siya pataas, ang boundary niya hanggang dito, hanggang dito. So yung C mo, may transition canceled. Yung D, wala. 1, 1, priority 1, so meron kang D. Okay? So next group, group number 3. Ito naman yung number 3 natin. Okay? So i-project natin siya sa left side. Okay? So ang involved lang is yung ito. So 0 and 1, 0 and 1, so may transition cancel si A. Si B, 1, 1, hindi. And then, since 1, 1, priority 1, so wala siyang inverter. So B. Okay? Yung kagrupo niya naman, pa-project mo pataas, ito siya. So ibig sabihin, cancel yung C, retain si D. Yan. Okay? Meron pa tayong isa. Ito, yung group number 4. So si group number 4, pag pinoject mo siya sa left side, so hindi makaka-cancel yung A and B. So meron kang A and B. Tapos sa taas naman, pag pinoject mo siya hanggang dito, yung C natin, walang transition, si D meron, cancel si D. So ang may iwan na lang doon si D. Okay? So ito yung simplified niya, pwede mo pang i-factor diyan to reduce the complexity or make the circuit more practical. So mapapansin natin na ang common sa kanilang lahat is D. So ito na yung final natin na factored na simplification. So may iwan si C plus A, okay, plus B, tama, and plus AB. Nag-gets yun ba, class? Okay. So ito yung ating gagawin sa circuit, no? Yan. Okay? So hindi natin pwede i-factor out sa ilalim kasi magkakaibang grupo yan, no? Okay? So therefore, yung ating circuit is what? We have circuit natin we have A, B, C, and D. Kakasya kaya to? Ito yung circuit natin. Okay? So mukhang di magkakasya nga. So unahin mo natin yung nasa loob, no? So we have A, plus B. Okay. Bilipat siya. A plus B. Ano yung gagamitin natin? OR gate. Tapos next, plus C. Plus C. Yun lang. Plus, ano pa class? Ito na yun. Tapos natin itong part na to. A plus B plus C. Plus, ayun. Unahin natin yung multiplication. So we have A.
So we have A multiplied by D. Siya. Tapos saka natin siya uli i-add doon sa dulo. Yun lang. Okay, so i-ano ko na lang siya plus siguro lipat ko sa kabilang screen. Wala. Okay. Hindi siya kasya eh. Control Shift. Duplicate ba yun? Yan, duplicate. Murahin ko na lang to para ma-insert ko mamaya. Okay. So yan class, no? So ito yung ating A. B. C. And then yung D. So unahin mo natin yung mga plus sa loob, no? So yung mga, siguro mas unahin natin itong multiplication na lang dito. Okay, so yung A, kasi multiplication siya eh. Multiply by D. Ayan. Okay. Tapos saka natin siya i-plus sa A. Then i-plus natin siya sa B. Tapos sa C. Tapos yung D. Multiply by D. Okay, nasa labas naman siya ng parenthesis kaya siya yung hinuli natin. Tapos ito yung ating F. Okay? So magiging ito yung design natin. Okay? So basically, kung kukontrolin natin siya ng mga switches, ito yung magiging application natin sa MITAB Inventor. Ito yung mga switch na rin, A, B, C, and D. Okay? Or switch 1, switch 2, switch 3, and switch 4. So dun malalaman na kapag pumindot yung isang shell holder dito at saka to, dapat umilaw to. Kasi pag inad mo yon is, ibig sabihin, yung motion na pinagbubutuhan is pasado. Naintindihan ba, class? Hindi pa ba kayo, class? Parang wala akong naririnig. Nandito Yes, pa yes. po. Yes po. Dito po. Oo. Ayun nga, share coalition. Share. Dito pa po, sir. Okay. Hindi. Kaya tinatanong ko kayo is, kailangan ba nating dahan-dahanin or naintindihan nyo naman siya? Before I proceed with the next problem. For Example example, na naman po. Okay naman siya. Okay, so yung next to. This time naman, ito yung scenario, no? Meron tayong eroplano. Yung eroplano, sa harapan nun, marami kayong makikitang instrumento. Yung mga instrumentong yon, ito yung mga indicator wherein yung pilot malalaman niya yung condition ng airplane. Alright, ang tawag natin doon yung cockpit, no? Hindi ito yung cockpit na sabong cockpit, okay? So, yung cockpit natin has 4 emergency sensor. Yung letter A niya, siya yung sensor na nag-indicate ng temperature doon sa loob ng eroplano. Yung B naman niya is indicator kung meron tayo tinatawag na fuel imbalance, no? Warning. And then si C,
is yung hydraulic system warning niya. Okay? Yung hydraulic, ito yung ano, no, yung magpapaandar ng mga rudder ng eroplano, no, para umakyat, kumaliwa, kumanan. At isa pa yung landing gear niya, ang nagko-control diyan is hydraulic din siya. Okay? Tapos yung D indicate the engine, no. So yung engine niya meron din siyang sensor. As you can see here, ito yung pinaka most critical. Ang pinaka least critical is yung temperature sa loob ng eroplano. So ibig sabihin yung sensor natin kapag nagwa-1 siya, ibig sabihin may danger. Kapag 0, normal lang siya. Alright? So yung emergency landing indicator yung F. So ibig sabihin nun, kailan ba dapat mag-landing yung eroplano? What combinations of this sensor that will force the pilot to land the airplane, no? Ang rule natin dito, as you can see, yung engine daw failure alone requires emergency landing. So siya yung pinaka most critical. Kapag merong indication na yung kahit isang engine lang yan na failure, dapat mag-emergency landing siya. Okay, ano yung ibang combination that requires an emergency landing? So ibig sabihin kapag yung hydraulic mo at yung cabin yung temperature mo warning nagsama siya. Okay? So ibig sabihin nun N. Yung term dito na with, ibig sabihin dapat magkasama siya. So this is supposed to be N. Yung with natin. Okay? Hindi siya aura N. Kailangan both sila is mag warning in order to have a landing. So basically, ito yung kanyang magiging okay? Ayan, ito yung ating mga variables, okay, and then yung output natin. So tingnan natin dito sa truth table. Okay? So ibig sabihin, yung unang row natin dito, 0 lahat. So ibig sabihin normal lahat ang condition. So that's why hindi kailangan mag-landing. Kaya ito ang dito, ang value nito is 0. Okay? Hindi kailangan mag-landing. Alright? Tanggalin ko nga yung X na yun, baka mamaya ma-don't care tayo. Okay? Okay, halimbawa, nagkaroon ng warning yung engine. So since siya yung pinaka most critical, dapat na magkaroon ng emergency landing. Okay? Yung yung 00, ibig sabihin yung A natin is yung temperature, normal naman siya. Yung B is yung fuel imbalance, normal din. Ang ating C is hydraulic. So hindi siya, nag-iisa lang siya. So meaning, hindi siya pwedeng mag-landing. Okay lang sa kanya. Matotolerate niya yun, no? How about this one? Yung ating C is yung hydraulic natin at saka yung engine mismo, okay na yan. Kasi engine pa lang critical na yan. So dapat mag-landing siya. Okay, so 1 is landing, no? Okay, yung output. And then, of course, this one, no? Si B is yung imbalance ng fuel at saka si engine, okay. So mapapansin nyo kapag yung D ang nag-1, iwan nyo kaagad na. Wala nang problema yon. Okay, how about this one? Si fuel imbalance, letter B, at saka si C, which is the hydraulic, nagsama siya. So, ibig sabihin, this boat will actually indicate na dapat mag-landing siya. Okay? Ito naman, yung isa, wala. Kasi ang may problema lang is yung temperature niya is, okay, sa cabin is, yun lang nag-warning. Okay? Tapos, this one, engine, okay, automatic yan. Kahit sino yung nandyan. Okay. How about yung temperature, nagsama, at saka si hydraulic. Okay? So, hydraulic, tapos yung temperature, kaya siya nag-1. Okay, next. Okay, since may letter D yan, automatic na yan. Ito naman, si cabin at saka si fuel, hindi. Kasi wala naman siya dun sa 3 factor na dapat silang mag-landing, no?
So, kaya 0 siya. Okay? And this one, automatic kasi mayroong D. Ito, si A, B, and C. So, mapapansin nyo, ito palang B and C, pag pinagsama nyo yung ano, B, yung fuel imbalance, saka yung hydraulic warning, nandito siya. Hydraulic, saka yung fuel. So, definitely, kailangan nilang mag-landing. And then, of course, 1 to kasi naka-1 na yung letter D niya, which is the most critical. Alright? So, anong next step natin? Kailangan natin siyang simplified. So, dito yung letter A natin. A, B, C, D. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. I-plot muna natin yung mga naka-1. This one is 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Next. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Next. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Next. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Tapos, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Okay. Tapos next, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Tapos, 1, 0, 1, 0. Okay. And then, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Tapos si 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. At saka si 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. At saka si 1, 1, 1. Ito. So, the rest is 0. So, yung priority natin here is gawin natin siyang 1 uli. Right? So, palitan natin yung natin, color. Alright. So, yan. Red na lang. Okay. Group number 1. Pwede ba to? 8. Pwede, di ba? Kasi yung grouping natin is valid is 1, 2, 4, 8, 16, etc. Okay? So, ano naiwan dito? 3. So, hindi natin siya pwedeng animin. Bawal. So, meron tayong isa rito. Meron din tayong 4 dito. Kasi maximize the number of elements. Okay? So, pag ginawa mo dito, 2 lang kinuha mo. So, binayolate mo yung maximized number of elements per group. Since adjacent yan, pwede mo siyang hiramin na pinakamarami sila. Yun nga lang, bawal yung 6, no? Kaya 4 lang ginawa natin. So, say this is group number 1, this is 2, and this is 3. Okay? So, hanapin natin yung ating equation. So, therefore, F is equal to group number 1. So, pag project natin siya dito sa side na to, obviously, AB is cancelled. Pero dito sa taas niya, hindi, no? Yung C mo, cancelled. Yung D, hindi. So, since 1, 1, and then priority 1, retain yung D. Alright? So, next group. Ito siya. Project natin dito sa side na to. Okay, cancel yung A, mariretain yung B. Yung ibang member niya, pataas. So, yung C is hindi makakancel, si D cancel. Alright? So, ibig sabihin, C. So, C may kasama siyang C. Plus, the third group. So, hindi makakancel yung A. Si B cancel. May transition. Pag pinoject mo pataas, parehas lang ng isa, so mariretain si C.
Okay? Cancel yung D. So, C. Alright? Or, pag pinactor mo siya, yung factored version nito is what? D plus B, C. And then, may iwan yung B and A. Or A and B, pwede naman yun. Okay? So, ito yung ating gagawing circuit. So, kasya siguro siya dito sa kabila, A, B, C, D. Okay, ano na lang, duplicate ko na lang yung ano natin, yung, yan, copying ko na lang siya. Delete ko na lang muna to. Para ma-drawing ko lang yung circuit natin. Okay, copying ko lang tong ano, equation natin. Okay, para ma-save ko siya mamaya, no? Okay, so this time, i-drawing natin yung ating ganun. Wala siya. Draw. Ayun. Okay, so drawing natin siya. Palitan ko lang yung akin. Yan. So, meron tayong A, B, C, D. So, we have A, B, C, D. Ito yung mga switch natin sa taas. A, B, C, D. So, unahin natin yung nasa parenthesis, no? So, we have A plus B A plus B multiplied by C. Okay? Plus D. Okay? So, this is our output, F. Okay? Ito yung indicator natin. So, meaning, yung ating ano dito, interpretation is yung tatlong bullet sa taas natin niya. Okay? So, kailan siya magla-landing. Okay? Yan. So, ito yung circuit natin. Okay? Ito yung gagamitin nating ano, mga digital logic design para ikabit yung mga sensor. Okay? Okay? Yung mga sensor natin, as you can see, ito yung mga yan. Yung letter A, letter B, letter C, letter D. Mga sensor yan. So, kasi yung mga pag-trigger natin sa mga devices is either switch siya or sensor or iba pang mga devices, no? Halimbawa, pwede yung digital clock, something like that. Pwedeng mag-trigger kasi yan ng ano, ng event kapag merong mga scenario na kailangan natin magbigay ng warning. Alright? Or gusto natin automatically mag-on yung isang machine, something like that, no? Halimbawa, gusto mong i-automate ah, ano ba yun, yung pagdilig ng halaman mo, no, o yung mga harvest mo pwede mo actually automate yung farm mo. Alright? Okay, so next. Yan. Okay, nabanggit ko na yan. Okay, this time yung ano naman natin, yung smart house control. Okay? But this time, gamitan natin siya ng don't care condition. Okay? This one is a pharmaceutical warehouse that uses digital control circuit, no? So ito yung mga ano niya, mga switches niya. Yung A stands for the authorized stop card. B is the supervisor's override. So, familiar naman kayo sa ganitong scenario. And then C is yung high temperature. And then D is humidity. Okay? So, ang ibig sabihin ito, yung F natin will activate yung cooling niya and yung secure access. Okay? Ibig sabihin, meron siyang possible refrigerator system, something like that, no?
And then, of course, yung access dun sa mismong looban ng warehouse na yon. Okay? And then, yung F niya, output turns on only when A or B and C or D. So, ito napakasimple nito kasi ito na lang yung titignan mo. Okay? Kasi sabi niya dito, when A is equal to 0 and B is equal to 0, system is under maintenance. Okay? So, ibig sabihin, yung output natin dito is don't care. No? Okay? So, X yung ilalagay natin siya. So, para maintindihan natin siya, gawa natin siya ngayon ng truth table. So, since 4 yung ating variables, we have to use the 4 variable truth table. Okay? This one. Okay, medyo maliit lang siya. Ilakihan ko na lang. Try kong lakihan siya. Yan. So, okay lang sa inyo, class, no? Yan. So, ito yung ating mapapansin nyo, yung mga pang input trigger. Okay, so A is authorized stop detected. So, ibig sabihin ba, may card si stop. Okay, si B is yung niya, yung override niya. So, most likely parang card din yan na i-scan. Okay, and then C is temperature sensor lang yan. And then also yung D. So, C and D, sensor siya, pero they measure different yung category, okay? Whether humid ba or yung temperature mo is higher than this temperature, okay? Magkaiba kasi yan, no? Minsan kasi mataas yung temperature, but minsan mababa naman yung humidity. Okay? So, also the same, no? Minsan mataas yung, mababa yung temperature, medyo, pero mataas naman yung humidity. Di ba? Makulimlim, pero napakainit. Something like that, no? Okay. So, mapapansin natin dito, okay, yung first group natin, 0, 0, no response, no? Okay? 1, ibig sabihin mag-activate siya. Okay? Kapag naka-maintenance mode siya, is don't care siya. Okay? So, mapapansin nyo dun sa taas natin, lahat to naka-0, so this is no response, no? So, this is simply naka-off lang siya. Okay? Yan. Tapos, yung ating 0, 0, 0, 1, okay? Ano napansin nyo doon, class? Hindi siya A or B. And hindi rin siya C or D. So, ibig sabihin, under siya ng don't care condition. Alright? Ano bang ibig sabihin ng A or B and C or D? Kasi itong mga to, don't care lahat to eh. So, ibig sabihin, it doesn't satisfy this condition and this condition. Okay? So, tingnan natin dito. Kailan siya magwa-1? Ito walang problema to, no? Kasi 0, si B is naka-1 siya, so supervisor override, so walang problema yan. But wala siyang kasama na condition. Okay, so nag-iisa lang siya, so definitely wala tong response. Kaya 0 siya, right? How about this one? Okay. This one is 0, this is 1. And then this one is, sorry. Okay? Ilagay ko lang dito. I-ano ko dito. Okay? So, A, B, mapapansin nyo, 0, 1. Yung kanyang CD is 0 and 1. So, either sabi niya, pag ignore mo to, or ignore mo to, masasatisfy yung condition natin na magkakaroon tayo ng activation response, no? Okay? Nung ano yun, class? Yung ating air conditioning warehouse, no? Yung warehouse ng yung pharmaceutical company. So since na-satisfied yan, kasi pag sinabi mong or, it's either pwedeng maging 1 to or maging 0 to. Okay pa rin yan. Or 1 to or 0 to, kasi or eh. Okay pa rin yan. Okay?
A or 1. Or possible na 1, 1, 1, 1 is either or mag-a-activate yan. Kaya mapapansin nyo, itong row na to, series ng row na to, lahat yan na-satisfy niya kaya naging 1, 1 yan. Okay? Ito lang yung na-satisfy. Pero ito hindi. Kaya sabi niya, N. Sa pagitan ng OR, may N. So, dapat dito, may N sa gitna niya. Okay? So, sa gitna ng dalawang to, dapat may N. Okay? But since ito nag-OR siya, pero itong dalawa hindi. So, dapat merong N dito. Kaya hindi siya na-satisfy. Nag-gets nyo ba, class? Nandiyan pa ba kayo? Opo, sir. Sir. Okay. So, katulad dito sa kabila, mapapansin nyo, nag-1 to, 0 to, 0, 1 to. So, pag inan mo yan, masasatisfy yung itong condition na to. Okay? Kaya nag-1 siya. Same here. 1, 0, 1, 0, okay yan. 1, 0, 1, 0, 1, 1, okay din yan. Ito, nasatisfy yung OR ng kabila, pero hindi na nasatisfy yung kabila kasi 0, 0 eh. Okay? Kaya naging 0 siya. And then as you can see, yan, masasatisfy na lahat yan. Okay? So therefore, ano yung magiging itsura ng ating circuit? So dadaan muna tayo ng simplification. Yan. So copying ko lang yung ating truth table, no? Keep yung truth table natin. Copy. Doon sa saan ba tayo? Ito. Yan. Okay, ito yung truth table natin. So we have A, B, C, D. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay? So yung 0, unahin naman natin yung mga yung may mga don't care dito, no? 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Tapos 0, 0, 1, 0. And then 0, 0, 1, 1. Ito. Okay? And then sunod natin yung mga 1. So okay na tayo dito. Ito naman. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ito siya. Tapos 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Tapos 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Okay? Tapos 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Tapos 1, 0, 1, 0. And then 1, 0, 1, 1. Okay? Tapos 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Ito siya. And then 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. And then 1, 1, ano tayo? 1, 1, 0, 1, okay. And then next, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. And then 1, 1, 1, 1. The rest is 0. Okay? So, priority natin again is yung 1. Okay? Ilang grupo ang sa tingin nyo class meron tayo dito? Tatlo. Ito yung isa. So, meron tayong 8. Tapos, meron tayong another 8. Kasi, pwede natin itong i-maximize.
And then we have naiiwan to. So, pwede natin siyang gawin up to 4 elements sa group. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng groupings para hindi tayo nalilito. So, say this is our group number 1, group number 2, and this is 3. Okay? So, yan. So, ano yung magiging ating simplified version? So, F is equal to group number 1. So, si AB, automatic cancel yan. Si C, cancel din. So, retain si D. Si D lang. Plus, group number 2, cancel na naman yung AB. Retain si C, si D, cancel. Si C. Plus, third group. Ito. Obviously, yung CD cancel, no? Kasakop niya lahat yun. Pero yung AB, A, kasi dito lang yung ano niya, A is A and B is B. So, A, B. Alright? So, wala naman tayong pwedeng i-factor dito. So, this is the simplified equation na dapat nating i-assemble yung circuit o i-construct yung circuit. So, A, B, C, D. So, hindi magkakasya ulit ito. Iurong ko na lang siguro itong hindi, lipat na lang natin. Okay, so, duplicate ko muna siya. Okay. Yan. So, ito yung gagawin natin ng circuit, no? Alright, so we have A, B, C, D. Yan. So, unahin natin yung multiplication. So, we have A multiplied by B. Tapos, plus C plus D. So, plus C plus D. Okay? Ito yung ating magiging circuit. So, mapapansin nyo, doon sa condition natin kanina, saan ba yun? Okay. Yung letter A is stop detected, supervisor override. So, most likely, itong dalawa, card reader itong dalawa, si A and B. Gagamit ka ng card reader dito. So, hindi siya sensor but a card reader or possible siguro sensor din, yung mga pwede mong i-scan, mga barcode. Ito. Samantalang si C and D, they are using a temperature sensor, no? Temperature sensor na nadedetect niya yung temperature in the Fahrenheit or Celsius at saka yung humidity. Kaya ito is temperature sensor to. Ito card reader siya. So most likely doon magre-revolve yung ating mga design sa logic circuit. So pwede kayo magkaroon ng idea later on na maging project ninyo kapag nag-defense kayo sa 4th year ninyo, no? So mag-improvise lang kayo ng mga ibang combination na pwede nyong tawag dito. Magkaroon kayo ng idea na magkakaroon to ng impact possible sa community or sa any organization na sa tingin nyo is makikinabang sila. Stop ko lang class ha. I-save ko lang to para i-upload ko dun sa Bluebook kasi may mga sketch siya eh. Nandiyan pa ba kayo class? Yes po. Yes Sir. po. Version 2 sa download. Yan.
Save ko lang siya. Share ko lang yung ating blue book kasi mag-attendance ako. And then later on pala class, magbibigay ako ng isang assignment sa inyo. Ganito rin yung scenario niya. Okay? Tapos isang problem lang, then isosolve nyo siya. Don't care yun, no? Yung condition na yun. Okay? Para pag nakita ko na okay na, so we can move to another topic. But as much as possible, gusto ko kasing magawa muna natin yung ating yung project na gagawin sa midterm. Naalala nyo yung Arduino. Okay, lahat ba ng grupo meron na? Kasi kung meron kayo ngayon, pwede yung screenshot tapos isend nyo dun sa sa ah, GC natin para magbigyan ko ng points, no? Okay? Meron na po yung iba, sir. Oo, hindi. Gusto ko i-screenshot nyo para mabigyan ko naman ng ng additional points, no? Kasi nag-effort naman. Okay Kasi po, sir. sabi ko dapat ito project natin sa midterm at alam niyo naman mabilis yung panahon. Especially ngayon, ang balik ninyo ng face to face is after na ng Holy Week, tama? Okay? Opo. Oo. Try ko lang siguro mag-effort kung makakapag-record ako ng hands-on kasi walang humahawak ng camera ko eh. Hirap mag-record. But anyway, so sige class, kaya naman natin yan. Madali lang naman yan. Okay, so i-share ko lang yung screen ko. Okay, nandiyan ba si Alquizalas? Alquizalas. Rojem. Hindi ka May? po, sir. Present po. Okay. Si Antonio. Antonio? Okay, balikan na lang natin. Si Balino. Isabel. Wala rin. Si Banyares. Present po, sir. Okay. Si Blasco. Blasco. Present, sir. Okay. Si Bobis. Bobis. Present po. Alright. So, si Bulay. Present po, sir. Buta. Okay. De la Cruz. De la Cruz. Okay. Wala. Si Elorta. John Ebrahim. Ibrahim? Elorta. Wala si Elorta. Esguera. Esguera. Pablo Nero. Pablo Nero. Present po, sir. Okay. Si Gliponeo. Gliponeo. Wala. Alright. Si Lingad. Lingad. Present po. Okay. Si Lucena. Present po, sir. Okay. Malyari. Present po, sir. Okay. Naibe. Present po, sir. Ramirez. Ramirez. Wala. Relox. Present, sir. Okay. Rivera. Lester. Jan. Okay. Rodriguez. Present Si po. Rodriguez. Okay. Santos. Present po. Okay. Sarte. Sarte. Wala. Sir Tolentino. Balino po nandito po. Si Balino. Apo. Okay. Balino. Yan. Si Antonio, nandiyan na ba? At saka si Elorta, wala pa. Sir, si Antonio po nasa NASCO. May laban po nas- sila ngayon sa school. Okay. Sige, sige. I-excuse na lang natin siya. Si ano naman,
Si Elorta, kilala niyo ba si Elorta? Laging present to eh. Parang wala ngayon. Anyway, so si Tolentino, nandiyan na ba? Carlo? Wala. Tumangan? Alexander? Present po, sir. Okay. Si Vergara, Lance? Kendrick? Vergara? Dito po, sir. Okay, Sir, yan. yung last meeting din po, sir, dito po ako. Late Sino lang to? po. Si Vergara? Opo, sir. Naka-check ka naman dito. Itong ano lang siguro, yung February 10 ng ano, naka-absent ka. Anyway, yan. So mamaya class, hintayin niyo yung ano yung assignment niyo, okay? So most likely after lunch siya. Okay, so bibigyan ko kayo ng deadline siguro after na lang ng ano ng Holy Week, no, para bigyan ko kayo ng ano ng time, okay? So sa Friday, I don't think kung bibigyan ko kayo ng link, so ibig sabihin magbi-meet tayo for our next ano class, or possible baka video yung ibigay ko sa inyo. Alright? So thank you class for attending our class today. So keep safe and God bless, okay? So kung may tanong kayo, i-ano niyo lang ako, i-PM niyo na lang ako. Thank you. Okay, sige class, thank you. Thank you po.